Hello guys, what's up and magandang araw. So welcome back sa channel natin. So today's vlog is mag-unbox tayo ng bagong SJ cam or action cam na nabili natin. Quick unbox lang ito at saka yung mga accessories na kasama niya, yung mga binili ko rin na hindi kasama sa main package at saka yung iba pang accessory ng camera. So ito ay yung SJ6 Legend. So just a history lang, I've been using also an SJ cam dun sa mga previous vlog ko, kaya yun yung unang action cam ko is SJ 5000 plus yung Wi-Fi, and then wala siyang anti-shake. So kaya if napansin nyo yung mga previous vlog ko na gumagamit sa scooter or nagde-drive is shaky, tapos hindi ako nagsasalita kasi hindi siya pwede lagyan ng external microphone. So ito, ang kinagandahan nito is meron siyang anti-shake, meron siyang tinatawag na gyro, and then meron siyang mic, pwede siyang gamitan ng external mic. Pakita ko mamaya. So dito muna tayo sa box. Yan. Tapos ito yung sa gilid niya. Yan. Ito, medyo blurry. Okay. Then, yung sa likod. And then, sa kabilang side, yung sa right side. So, ito yung inclusions niya or ano yung nasa loob. So, unbox na natin. So, ito pala yung mga features niya. Sabi 4K res cam. Pero may nag-explain ng resolution na ito. So, hindi na ako pupunta dun sa detail na yon kasi ilalagay ko yung link nung isang nag-vlog nito na maganda yung pagka-deliver niya or maganda yung pagka-explain niya. So, sa akin is just a quick unbox lang talaga dito sa product. So, yan yung box. Slide lang palabas. Tabi natin. Open natin to. And then, ito yung camera. May plastic na protection. And then, nakalagay na siya sa waterproof case. And then, siya nga pala, bago tayo pagpatuloy, before ito shinip ni seller, nag-send siya sa akin ng video na tinesting niya. Just in case may problema is na mapansin sa pag-testing niya is mapalitan agad. Hindi na natin kailangan kontakin. So, kudos to the seller. Sa lahat ng experience ko sa Shopee, na-amaze talaga ako sa seller kasi siya lang yung nag-effort na mag-send ng video. Explain niya talaga sa iyo kung anong dapat gawin sa unang gamit. And then, the video is not just short. It's siguro mga tag 3 minutes video yun, tapos mga 4 o 5 video yung sinend niya. I recommend that seller dun sa part na effort na ginawa niya. Wala pang gumawa nun sa lahat ng in-order ko sa Shopee kundi siya lang. So, hindi to sponsored ng store na to. Natuwa lang talaga ako sa galing ni seller. Bihira lang talagang mayroong ganun. Gayahin siya ng ibang seller. Kasi ibang impact niya sa mga customer. Kahit pa may problema yung natanggap tapos responsive si seller. For me, bibigyan ko pa rin ng magandang rate si seller. So, dito, matik na to. 5 stars to sa akin. So, ito yung page niya. Flash ko lang sa screen. Page niya sa Shopee. So, if you can see, marami siyang talagang good rate. Again, hindi ito sponsored niya. Voluntary kong ginawa to dahil sa natuwa ako sa ginawa niya. Maganda pa yung pagka-package. Pagdating, hindi talaga nasira, hindi gutay-gutay. Although natagalan ng shipping, pero hindi na yung problema ni seller kasi kasi pinili ko yung pinakamura na shipping fee. Actually, ang kasama nito before tayo pumunta ng ibang part ng package or ng box, ang kasama nito, in order ko ito, kasama itong isang extra battery tsaka itong desktop charger kasi mas maganda kung dito ka mag-charge kaysa dito mo i-charge camera, sorry. And then that's it. So ito yung camera, nalagyan nasa loob na yung battery, tinest na kasi ito. And ito yung base, parang base niya. Tapos buksan natin itong side na to. So isa-isahin natin ito mamaya. Ilatag ko muna.
Alright, so start tayo with this. So, I'm not sure kung anong tawag nito. Tinignan ko kasi yung manual. Wala nakalagay kung anong mga specific name ng mga accessory na andito. Pero ito yung ginagamit pag ikabit mo siya sa like tripod. Same lang din ito sila ng function. So, yung tripod na may ganito na, dito mo ilagay. Tapos, ito yung kabitan nyo sa camera. So, sorry guys hindi ko kasi alam yung mga name. Pero yung ibibigay kong link na YouTuber, he was able to name the accessory. So, sa akin is ano lang, parang initial review lang nito. Dalawang 3M na paddings or extra pads. Itong isang backplate, ang nakalagay dito is, I think ito yung gagamitin nyo. So, waterproof case, touch back door, waterproof up to 10 feet or 3 meters. So, touch function do not work underwater. With not in water or any condition, please keep door attached to prevent condensation. Ito yung para sa handlebar. Tawag ko dati kasi nito, extension. Yung mga fixed base niya. Tayong isang flat na fixed base. May 3M na siya. So, for me, mas magandang quality nito ngayon kaysa yung dati. So, nag-improve talaga si SJ. And then, ito yung parang curve. So, ito yung para sa mga helmet na medyo may curve ba. Maganda din yung quality. Ito yung isa pang extension. If gusto nyo siyang ikabit na ibang angle naman. So, isa pang extension. Tawagin na lang natin itong extension. Hindi ko kasi alam anong mga tawag nito. So, ito mas mahaba nito. Ito yung parang casing niya kung hindi niyo siya gamitin na ipasok sa waterproof na case. And then, ito yung exciting. Ito yung bago na hindi ko nakita before. So, ito gamit na gamit ito. Lalo na pag ikabit ko to sa bike. Kasi, naro-rotate ito 360. Naro-rotate yan. Okay, so flat ito. Curve na gusto mong lagyan. So, pwede ito. Like sa tangke or kung sports bike yung dala mo, pwede ito sa tangke or any motorcycle na may tank or kung saan yung gusto ilagay na medyo curve yung surface, pwede. And naiikot din ito, 360 din ito. So, let's look at the camera. So, ito siya, wala siyang output. I think ito yung bagong version. Wala siyang output para sa mini HDMI. Meron ako kasi nakita ibang camera na may output ng HDMI. So, yan yung lagay ng SD card. Kapag lagay ng memory card is yung lay facing up and then yung parang groove niya is facing sa right. Yan. So, camera up, facing sa going right yung my group, tapos yung my print ng memory card is facing up, then press nyo lang. And then yung USB niya, discuss natin yan. So ito yung speaker, ito yung mic, ito yung lens, ito yung display sa harap, ito yung mga LED indicator, yung tatak na SJ6 Legend, and then SJ Cam na branding. Ito yung power button, ito yung menu button, which is magagamit nyo rin or pag sa touch makikita din. So that's it. Sa top is yung pindutin nyo na mag-press kayo ng recording or mag-take ng picture. So, yung quality niya, same sa SJ5, yung dati, medyo rubberized. So, ang problema ko dito sa mga rubberized is, lalo na pag-expose siya sa araw, medyo nalulusaw tapos madaling kapitan ng alikabok. So, as you can see dito sa, pakita ko yung isang camera ko. Ito, nirepaint ko na to ng black kasi yung original niya na pin. And then, yung sa ilagay ko na link na isang nag-review, sinabi niya na ang sensor na gamit ni SJ5000 Plus at ni SJ6 Legends is the same, yung Panasonic something. So, ibigay ko na lang yung link. Tingnan nyo yan. Quite technical pero madaling maintindihan. That's it. Let's try to boot this. So, long press lang dito sa power button. 3 seconds. Okay, so, andyan na sa SJ Cam. Ito yung front display niya. And then, sa likod is touch screen siya. Napaka-blurry ng camera ko. I don't know. Try natin ulit, ha? Okay, so na-zoom out ko pala, sorry. So yan yung nagli-blink yung anti-shake. Chinek ko na kasi ito kanina, tinry ko na. So sa settings, yan, dalawang settings ng camera. Chinek ko na yung firmware. Latest na yung firmware niya, same na sa website. So isa-isahin pa natin. So resolution, lowest resolution niya is a VGA na 240 FPS. Then the highest is 4K 24 FPS. So, next is loop recording. So, mayroong
off 3 minutes, 5, and 10. Then itong FOB, naka-disable. Automatic pag i-on nyo yung gyro. So light mo, low light mode, in-off ko lang. WDR is naka-on. And then gyro sensor is naka-low. Audio is on. Volume sinet ko sa 10. Timestamp, off lang. Video file format, MOV. Bitrate, medium. So yun. Tapos napaka-responsive po ng touchscreen. Sabi nga nila, hindi to Android OS, pero yung smoothness ng ano niya, touch is ang galing. Tapos mayroon pa itong protection film. Hindi ko muna tinanggal kasi under warranty pa to na 7 days for replacement. Sharpness, inside sharpness, mayroon tatlo, strong, normal, and soft. White balance auto, white balance auto, daylight, cloudy, tungsten, and fluorescent. Color is normal, black and white, retro, warm, cool. And then EV, merong plus 0.0 up to plus 2. And then minus 2. So, metering is average, center, and spot. Distortion correction, disable din siya if naka-on si gyro. Punta tayo dito sa isang settings, sa language. So, multi-language siya. So, English lang natin. So, pag-set ng date and time. So, hindi ko naman yan gagamitin. Tinatanggal natin itong battery. So, format din yan. So, what else? Date format, time, and then format, yun sa memory card, then gimbal control, then FPV, first person view, yan yung sa drone siguro to, and then TV mode, NTC, and PAL. I think PAL is commonly used sa Europe. Fast record, naka-off, not sure what's that, quick capture, front display naka-on ito, so ibig sabihin ito. And then auto power off, sinet ko lang 3 minutes para hindi masyadong matagal, makasave tayo sa battery. Keypad tone, you can turn it off and on. In-off ko lang para save ng battery. Light set, i-discover ko pa to, hindi ko to masyadong alam. And then, screensaver, so 1 minute. Meron siyang 30 seconds up to pwedeng i-off. So, yan yung mag-off yung screen. Gano'ng katagal before mag-off si screen. So, frequency is 1560. Then, rotate is off. Ito yung mag-reverse or if i-mount nyo nakabaliktad yung camera tapos gusto nyo i-recording is normal lang, so pwede yun i-rotate. The logo watermark, in-off ko lang, not sure what's that, try ko pa yan. And then yung Wi-Fi, yan, Wi-Fi SSID at saka Wi-Fi password. Then power on mode, okay, pag on mo, anong gusto mo, last mode or matic dito sa video, time-lapse. So, you have some other option, underwater. So, magdi-default siya kung ano yung gusto mong mode ng action cam pag turn on mo. And then, ito, pag-reset sa settings to default and then firmware version. Okay, that's it. Yun, mayroon akong ginayang settings sa best settings daw na SJ Cam para sa motovlogging. So, trinry ko and then tingnan natin yung result. I-check natin doon sa video. I-record natin and then check natin yung audio quality. Anyway, turn off na natin. Punta tayo dun sa ibang accessories. So, ito, binili ko to outside sa kay seller. Tabi muna natin itong mga sa SJ Cam. So, yung nabili ko first is, ito yung pinakauna, yung mic. So, hindi to SJ Cam. Seller nito is from China. Binili ko to kasi akala ko is micro siya tapos mag-fit siya dito sa SJ Cam ko. Then late ko na nalaman na bago ka maka-install ng external mic is i-modify mo itong dito sa loob. So, tinignan ko sa YouTube, masyadong hassle. So, sabi ko, itago ko na lang ito or ibenta. Subutin na lang, naka-decide ako na SJ Cam is S6 Legend kasi maganda yung mga features niya tapos yung price niya is okay. Hindi siya SJ but tinignan ko yung mga SJ na mic is almost same quality. Ito, braided. Tingnan nyo, braided yung wire and then yung dito sa mic. So, meron akong in-order na dead cat para sa anti-wind noise. So, hindi pa dumadating. So, ito, UV filter daw. So, sabay ko to silang in-order pero naunang umabot to, knowing na China pa ito. So, again, hindi kasalanan ni seller na tagal dumating ng package. Kasi pinili ko mas mura na ano. So, ito yung UV filter. Pakita ko mamaya kung saan yan ikabit. Tapos, itong screen protector. Wala pang tempered glass nga nakita ko, pero ito meron. So, nag-fit naman ito sa isa kong SJ Cam. Ito, yung nakalagay dyan. Nilagay 3 pieces po ito. And then, sabay ito silang dumating ni, pero kaibang seller galing China. So, ito, nag-fit naman. So, nilagay ko yung isa as a sample. Medyo may mga bubble, hindi ko napansin. Pero, okay naman. Maganda naman. So, hindi siya tempered glass, protective film lang siya. Ilagay natin doon sa SJ Cam after 7 days na. Kasi mayroon pa itong protection na sabi ni seller, wag mo nang tanggalin hanggang hindi matapos yung 7 days na replacement period. Just in case magka-problema.
Meron din itong protection dito, pero yung sabi ni seller, safe lang tanggalin. So, pagkabit ng mic, so USB mini ito, hindi siya USB micro. So, connect natin siya dito. Ang challenge lang nito, if mag-mic ka tapos na low bat ka, if wala kang extra battery tapos gusto mo siya ikabit sa USB charger port, is hindi mo magagamit yung mic unless bibili ka ng isang accessory na combo cable, yung may lalagyan ng phone jack or mic jack at tapos USB. Pero ang mic jack niya is hindi na yung ganito, yung standard na 3.5mm. So, since meron akong extra battery, so no need ko na mag-combo cable. Ayan, so wala nang bolt-bolt, i-DN nyo lang, slide lang yan siya dyan. Hindi nyo magagamit itong filter pag ikabit nyo yung waterproof case. Meron pala tayong nakalimutan isang accessory, lens protector, just in case hindi nyo gamitin. Pero ito, magsilbi na rin itong protection niya. Okay, so test, ito pala yung isang i-point out ko. If ever hindi nyo siya gagamitin ng walang waterproof case, ito yung suggestion nila. Ilagay niyan dyan, kabit nyo doon sa mounting nyo. Let's say ito. Pwede siya diretso. Since meron tayong ganito, so pwede rin ito. Ang kinagandahan nito is, if napansin nyo, center aligned siya sa lens. So hindi tulad nung isa, andito siya. So, sa chin mount mo siya ilagay, tagilid or medyo hindi centered yung footage nyo. But ito, the good thing about this is, pwede na itong diretsyo. Yan, ano nyo lang na masentro. Kasi ito na, naiikot man ito, ganyan, hanggang sa makuha nyo yung center. Then, pwede nyo na siya ilagay sa chin mount. And then, yan, direct na kayo, straight na yung recording. So, ito lang gagamitin ko. Pag test natin mamaya, test lang natin yung quality ng mic at saka yung quality ng settings ng video na sinet ko, na ginaya ko doon sa isang vlogger na maganda yung nakita ko sa video niya. Okay, so let's do it. Hello, mic test. Testing camera. Itong mic is hindi to branded na. So test lang natin yung settings ko na gamit. I-flash ko lang sa screen. Then ikot lang tayo dito sa subdivision namin. So I hope maganda itong quality. So by the way, visor is open. So check natin yung wind noise. May in-order akong dead cat, pero hindi pa siya dumating kasi galing siya ang ibang parang domestic, international sa Indonesia. And then yung in-unbox natin is yung galing sa isang seller, yung battery charger, isang extra battery, at saka itong camera. And then itong mic, na-order ko to dati, matagal na kasi akala ko fit siya doon sa dati kong SJ cam. So gawan din natin yung ng video na comparison nila. Ikot lang tayo dito, tingnan natin itong, hindi ako makatakbo ng mabilis dito kasi may maraming sasakyan, maraming tao, tsaka sa loob ng subdivision maraming din humps. So test lang natin yung quality ng audio tsaka nung settings na ginaya ko doon sa ibang vlogger na sabi nila is best settings daw for SJ cam. Nagbi-blink na rin yung gas ko, so dito lang muna tayo. So medyo makulimlim. By the way, para meron din akong kasamang in order nito, screen protector sa likuran at saka itong UV filter. So nakakabit ngayon yung UV filter. So tingnan natin kung may kakaibang or mag-iba yung audio quality pag i-close ko tong visor. Yan, so close na yung visor and check natin if maganda ba yung audio. Then sana dumating na yung dead cat para at least hindi naman masyadong maingay pag tumatakbo na tayo ng mabilis. Pansin ko sa mga gumagamit ng mga external mic, yung wind noise napapansin is if yung takbo natin is nasa mga 60 kilometers per hour na. So ito medyo mahina lang, andito lang tayo sa speed limit ng subdivision. Pero isa na rin ito sa pagtest yung gyro ng camera kasi maraming mga uneven roads dito, so medyo bumabounce yung helmet ko and parang umaambon na. Hindi ko pa naman nalagyan to ng waterproof cover. Okay, tabi muna tayo. Alright, turn off na natin and tingnan natin ang resulta. Alright, test natin dito na walang UV filter tsaka internal mic. So ilang seconds lang. Okay. So dito ako sa parang isang room namin na ginawa kong office.
Doon si Mio. Okay, so yung sky, yung bahay, yung palibot, yan, naka-on pa rin yung gyro. Yan. So walang UV filter, so the same settings pa rin nung kanina, nung pinag-iba lang is walang mic, tsaka walang external mic, tsaka walang UV filter. So tingnan natin yung output niya. So mga 1 minute lang. Okay, goods na to. Alright, tingnan natin sa comparison. Alright guys, so we're back. Ganda ang quality ng mic, kahit umurahin lang ito. Hindi ito yung nabibili na SJ cam na tatak. So yung sa first clip, yun yung may filter, tsaka yung itong external mic. Mali yung sinabi ko at first na internal mic. External po, ito po yan ang gamit ko. So malinaw naman, okay naman yung quality. Though hindi pa natin masabi if nasa high speed na tayo, like 60 above, kasi andito tayo sa loob nun ng subdivision. The gyro is functioning well naman. As you can see sa video, compared to my previous camera, is matagtag siya. Ito hindi. Low lang yung settings ng gyro kasi once ka mag-gyro ka, nakakrop yung resolution or yung field of view na nakakat into like mga 80% sa low, and then sa high naman is mas liliit yung field of view. So sa pansin nyo, almost hindi na makita yung handlebar tsaka yung dashboard or yung speedometer ng scooter. So overall, it's a good camera. Kita-kits na lang sa next video guys. So always remember, stay safe, ride safe, God bless, and peace. Bye guys.